Tutugunan ng liderato ng Kamara ang panawagan ng ilang kongresista na imbestigahan ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, aaksyonan ng Kamara ang hiling ni Assistant Majority Leader Jay Kong Hoon na tingnan ang sinasabing kasunduan dahil sa posibilidad na pagtataksil ito sa bayan ng dating Pangulo. Isasagawa ang pagdinig sa resumption ng session na nakatakda sa April 29. Bukod kay Representative Kong Hoon, naghain din ng bukod na resolusyon ang Makabayan Bloc lawmaker, House Deputy Minority Leader Franz Castro, kaugnay ng umano'y secret deal ni na dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Dagdag pa ni Dalipe, sumang-ayon ng iba pang House leaders kaugnay ng mga panawagan dahil sa implikasyon ng anumang kasunduan sa Philippine sovereign rights. Gayunman, aminado si Mandaluyong Representative Neptali Gonzales II, Chairman ng House Special Committee on the West Philippine Sea, mahirap tukuyin kung sino ang ipatatawag sa pagdinig lalo na't wala namang opisyal na dokumento kaugnay ng nasabing kasunduan. Samantala, iginiit ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na hindi maaaring ituring na seditious o disorderly conduct ang panawagan nito sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga polisiya ng administrasyon na anyay nagpapaigting ng tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa nito ang pahayag matapos balaan ng kapwa kongresista sa posibilidad na maharap ito sa investigasyon ng House Committee on Ethics. Ilang mambabatas din ang nagsabing maaaring ikonsiderang sedisyon ang mga pahayag ni Congressman Alvarez. Subalit ayon kay Alvarez, ang pahayag niya ay kasama sa karapatang protektado ng konstitusyon na malayang pamamahayag at mapayapang pagpupulong. Kinundi na naman ng mga leaders sa Kamara ang mga pahayag ni Alvarez at nanawagan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang pagsasampa ng legal na kaso upang mapapanagot ang Davao del Norte representative at maiwasan ang anumang pagtatangkang pagpapabagsak sa gobyerno. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.